Kabanata 6851. Hindi man lang nakaramdam ng hiya si Harvey nang makita niya ang pakikitungo sa kanya ng babae. Ngumiti lang siya at binawi ang kamay na may kalmadong ekspresyon. Nang makita ni Elena kung paano walang gaanong pagbabago sa ekspresyon ni Harvey, malamig siyang ngumuso. Lihim siyang nandidiri kay Harvey. Ibinaling niya ang atensyon kay Jeffrey. May pagkagulat sa mga mata niya. Mr. Jeffrey, ngayong binigyan kita ng mas magandang pagtingin, bakit nakikita ko na hindi ka na kasing malusog ng dati? Ang iyong mga baga ay tila medyo lumala din. Nakapagpahinga ka ba noon? Ngumiti si Jeffrey. Ito ay ang parehong lumang sakit. Alam ito ng iyong guro at wala kaming anumang mas mahusay na paraan upang gamutin ito sa ngayon. Alinmang paraan, salamat sa pagtatanong tungkol dito. Medyo nag-alinlangan si Elena ngunit pagkatapos huminga ng malalim, at sinabi niya. Tingnan natin, isang 6 Paths fragrance lang ang dala ko sa pagkakataong ito. Hindi ito marami, ngunit kung susunugan mo ito, makakatulong ito sa iyong paghinahon ng higit pa. Kung mayroon kang sapat na pahinga, ang ilan sa mga maliliit na sakit ay mawawala rin. Tatanungin ko ang aking guro at tingnan kung mayroon siyang iba pang mga pabango. Baka tuluyan ka nitong mapagaling. Pagmamalaki ni Elena. Ang 6 Paths fragrance. Bahagyang natigilan si Harvey. Alam niya ang bagay na iyon. Ito ay isang halimuyak na ginawa gamit ang isang espesyal na pamamaraan na nawala sa oras sa loob ng maraming siglo. Sinasabing nangangailangan ito ng 12 dosenang hanggang 100 uri ng mahahalagang halamang gamot. Kapag ito ay nasunog, ang paghinga lamang ng pabango ay maaaring mapabuti ang katawan ng isang tao. Itinuring ito ng maraming martial arts elite bilang isang mahalagang kayamanan na magagamit sa panahon ng isang pambihirang tagumpay. Karaniwang nagsasalita, ito ay isang bagay na matagal nang nawala sa panahon. Hindi inaasahan ni Harvey na magkakaroon din ito ang Servitas. Ang masasabi lang niya ay hindi niya dapat maliitin ang Servitas. Ngumiti si Jeffrey. Salamat, Miss Elena, pero minsan ko na ring nagamit ang 6 Paths fragrance. Mapapagaan nito ang mga sintomas, ngunit hindi nito ako mapapagaling. Kaya, hindi mo dapat sayangin ito. Ngumiti si Elena bilang ganti. You're welcome, Mr. Jeffrey. Ang Servitas at Universal Sect ay may malapit na relasyon. Bilang isang junior, kung anuman ang mayroon ako ngayon ay makapagpapaginhawa sa iyo ng kaunti, dapat natin itong gamitin. Hiniling ni Elena sa isang kasambahay na kumuha ng isang likaw ng halimuyak mula sa kanyang backpack. Pagkatapos ay naglabas siya ng insenso at inilagay ang halimuyak dito. Napakabilis, napuno ng amoy ang hangin. Hindi nito nasunog ang ilong ng isa. Sa halip, nakaramdam ito ng lamig at maaaring umabot ng malalim sa baga ng isang tao. Para bang hindi na kailangang gumawa ng marami maliban sa paghinga nito para sa isang nakaka-relax na epekto. Ang isang magandang halimuyak ay dapat na tangkilikin na may masarap na tsaa. Ikanaway ni Jeffrey ang kanyang kamay at dinala ng kanyang maid ang isang napakagandang set ng tsaa. Niyaya niya si Harvey na maupo sa tapat niya para uminom ng tsaa. Hindi tumanggi si Harvey, ngunit nang makalapit siya at maamoy ito, agad niyang kinuha ang isang tasa at itinaboy ang laman sa incenso burner. Hiss! Ang 6 Paths fragrance na nasusunog ay agad na binuhusan, at ang usok ay nawala. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey. Mr. Jeffrey, nakakalason ang halimuyak na ito. Lason. Bago pa makapagsalita si Jeffrey, nagdilim ang ekspresyon ni Elena habang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dapat ingatan mo yang bibig mo. Paano magiging lason ang anumang bagay mula sa Servitas? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Elena. I'm not making things up. This 6 Paths fragrance is really poisonous. Or maybe it's more accurate to say na mali ang mga ingredients na ginamit. Mali. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Elena, at may galit sa kanyang mga mata. Siguro hindi mo alam ito, Harvey, ngunit ang pinakamahalagang sangkap sa 6 Paths fragrance ay ang maalamat na snow rose. Karaniwan, ang halaman na ito ay lumalaki lamang sa mga bundok na natatakpan ng nyebe sa taas na milya sa ibabaw ng dagat.
Habang ang Snow Rose mula sa Servitas ay hindi inanimula sa ligaw, ito ay isang bagay pa rin na nilinang namin sa mga henerasyon. Bagaman hindi sila kasing epektibo ng Snow Roses from the wilds, hindi magiging mas malala ang kanilang efficacy. Not to mention, hindi ito ang unang beses na ginamit ito ni Mr. Jeffrey. Ilang beses na niya itong nagamit. Bagamat hindi namin siya magamot sa kanyang sakit, nagawa pa rin naming maibsan ang kanyang sakit. Hindi mo alam ang alinman dito, ngunit sinabi mo na ang Six Paths fragrance na ginagamit namin ay lason. Sa tingin mo ba makakatakas ka dito sa panggigipit sa amin? Sa tingin mo ba maipapakita mo kung gaano kakalakas sa pamamagitan ng paggamit sa amin bilang stepping stones? Puno ng galit ang ekspresyon ni Elena. Nang pilitin ni Harvey si Neve na humingi ng tawad, nagkaroon na ng isyu si Elena kay Harvey. At ngayon, gusto ni Harvey na ipahiya ang Servitas. Hindi na niya kinaya. Halos mawalan ng kontrol si Elena sa galit na umuusad sa loob niya. Bahagyang kumunat din ang noo ni Jeffrey. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha bago malumanay na tinanong si Harvey, "May pagkakamali ba, Mr. Representative? Ang Six Paths fragrance ay bihirang yaman din sa Servitas. Ilang coils lang ang nagagawa nila sa isang taon. Ginamit ko ito mga ilang dekada na ang nakalipas. Kung ito man ay ang pabango o iba pang mga detalye, kung saan-saan ba kayo nagkamali sa isang taon noon? At hindi peke ang nadatnan mo kanina." Hindi lamang ito ipinaliwanag ni Jeffrey kay Harvey, ngunit binigyan pa niya ng paraan si Harvey upang hindi magkasalungat ang magkabilang panig para sa isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, hindi umatras si Harvey. Sa halip, huminga siya ng malalim at nilasap ng mabuti ang bango. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi niya, "Mr. Jeffrey, sinabi ko sa iyo na habang wala akong anumang mga medikal na kasanayan, ako ay lubos na bihasa sa kung paano pumatay. Bagamat hindi ako makapagbigay ng anumang ebidensya, ang aking bituka ay nagsasabi sa akin na mayroong isang bagay na mali dito. Siguro dahil nalalapat lang ito sa isang bakas na halaga at ginagamit mo lamang ito sa maikling panahon kaya walang problema sa ngayon, ngunit kung gagamitin mo ng pangmatagalan ito, maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa iyo sa hinaharap. Kung nagtitiwala ka sa akin, pagkatapos ay itigil ang paggamit mula ngayon." Sinabi ni Harvey ang lahat ng may diretsyong mukha. Bagamat hindi niya masabi kung ano ang mali dito sa ngayon, nagtiwala siya sa kanyang gut instinct. Marahil ay hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya, ngunit sa kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Jeffrey, ang halimuyak ay hindi magiging mabuti para sa kanya. "Harvey, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo ngayon?" Naging madilim ang ekspresyon ni Elena. "Maaari mo bang pasanin ang buong pananagutan kung pipigilan mo si Mr. Jeffrey sa paggamit ng mahalagang halimuyak na ito at ito ay magiging sanhi ng paglala ng kanyang kalagayan, o ang kanyang pagkamatay? Para paghinalaan mo kami ng ganito, sa tingin mo ba ay pinupuntirya namin ang kanyang buhay? Hindi lang ikaw ang nagdududa sa reputasyon ni Servitas, kundi ang layunin mong sirain ang relasyon namin kay Mr. Jeffrey. Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong ginagawa? Kung masira ang reputasyon namin dahil sa iyo, pananagutan kita ng buo para dito." Lalong namula ang mukha ni Elena. "Mr. Jeffrey, iminumungkahi ko na putulin mo na lang ang mga braso at binti ng hamak na ito at itapon mo siya sa labas. Masasaktan mo lang ang iyong sarili kapag iniwan mo ang isang tulad niya sa tabi mo." Naghihinala na ako ngayon na ginagamit niya ang kanyang katayuan bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance para subukang sirain ang mga relasyon ng mga pamilya sa loob ng Grand City. Saka lang siya makakakuha ng kaunting tubo mula sa kanya. Sigaw niya na may ekspresyon ng isa na nakakita sa mga intensyon ni Harvey. Nang marinig ni Jeffrey ang sinabi ni Elena, umiling siya at ngumiti. "Huwag kang magalit, Miss Elena. Pagdating kay Harvey, I can guarantee that he doesn't have any bad intentions. I'm sure na sabi niya ang sinabi niya out of the goodness of his heart. Sir, you can't ignore it just because wala siyang masamang intensyon." Maasim na sabi ni Elena. "Alam mo kung paano ka tinatrato ng Servitas sa lahat ng oras na ito. Binigyan ka namin ng Six Paths fragrance nang hindi mo man lang tinatanong sa kabila ng mataas na demand.
May hiniling ba kami sa iyo? Hindi ko inaasahan na ganito ang pakikitungo mo sa amin pagkatapos ka naming parangalan. Diretso na ako sa iyo. Hindi ko matatanggap ito. This Harvey came out of nowhere and simply wanted to ruin our relationship. He blamed us for want to poison you, sir. To prove our innocence, I'm going to use this myself. Agad na binuksan ni Elena ang takip ng insenso at sinindihan ang Six Paths fragrance sa harap mismo ni Harvey. Huminga siya ng malalim at inayos ang enerhiya sa loob niya. Sa maikling panahon, nanalanghap niya ng buo ang halimuyak. Pagkatapos ay binigyan niya ng masamang tingin si Harvey. Halika, di ba sabi mo nakakalaso ng Six Paths fragrance? Nakuha ko na lahat. Bakit buhay pa ako? Hindi mo ba dapat ako bigyan ng paliwanag para dito? Tanong ni Elena kay Harvey. Kumunat ang noo ni Harvey. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit wala siyang sinabi. Nang makita ni Elena na napanatili ni Harvey ang kanyang katahimikan, pakiramdam niya ay nasa bentahe siya. Bumigay siya sa kanya at bumaling kay Jeffrey. Why don't you be judge of this, sir? Pagtitiwalaan mo ba kami, o si Harvey? Huminga ng malalim si Jeffrey at sinabing, hindi ako nagdududa sa Servitas, pero naniniwala din ako kay Harvey. Pagkatapos ay itinuro niya ang abo ng halimuyak. E-check ito. Lolo, galit na galit si Neve, at nagsalita bago pa makapagsalita si Elena. Lolo, maganda ang relasyon natin sa Servitas sa loob ng maraming taon. Bakit mas pinili mong paniwalaan si Harvey sa halip na ang Servitas? Maliwanag na may masamang intensyon siya. Halatang sinusubukan niyang sirain ang relasyon ng Universal Sect at Servitas. Mas gugustuhin kung maniwala sa aso kaysa sa kanya. Sa sobrang galit ni Neve, gusto niyang patayin agad si Harvey. Bago ang hitsura ni Harvey, ang pamilya Foster ay hindi nakaharap sa anumang kahirapan. Ngunit sa sandaling lumitaw siya, hindi lamang siya nawalan ng nobyo, kundi pati ang kanyang lolo ay piniling maniwala sa kanya. Ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa ngayon. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Jeffrey. Stop wasting your breath. I know how to choose. If it is confirmed that I have made an error of judgment and was mistaken, I'll personally apologize to the leader of Servitas. Namutla ang mukha ni Neve nang marinig yun. Malamig na tumayo si Elena, at madilim ang ekspresyon ng mukha niya. Naiintindihan ko, isa lamang akong ordinaryong estudyante ng Servitas. Alam kong hindi ako sapat na mapagkakatiwalaan at ang aking mga salita ay may kaunting bigat. Tila bahid ng masamang hangarin sa iyong mga mata ang aking pakikiramay. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Elena at humakbang patungo sa entrance. Nang madaanan niya si Harvey, nanlamig ang mga mata niya. Kung nakakamatay lang ang tingin, daan-daang beses na sana namatay si Harvey. Elena, sabik na hinabol siya ni Neve, na nag-aalalang magagalit ito sa kanya. Walang masyadong pagbabago sa ekspresyon ni Jeffrey. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga katulong na kumuha sa kanya ng isang bagong kaldero ng mainit na tsaa, at personal na nagbuhos ng isang tasa kay Harvey. Humingi ng tawad si Harvey kay Jeffrey. I'm so sorry, Mr. Jeffrey, for making this so difficult for you. Normally speaking, you should believe in Servitas more. Not to mention, I was standing against Grand City noon. It'd be bad if I got it wrong. Maging si Harvey ay medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na magtitiwala sa kanya si Jeffrey. Normally speaking, hindi siya dapat pagkatiwalaan ni Jeffrey. It's fine, nakangiting sabi ni Jeffrey habang kumukuha ng tasa. Pagkatapos ng digmaan sa Island Nation ilang dekada na ang nakalilipas, mas naging maingat ako. Alam kong maraming tao ang gustong pumatay sa akin. Kung hindi ako mag-iingat at aasa lang sa swerte, mapapatay ko ang sarili ko. Lalayuan ko ang anumang bagay na nagbibigay sa akin ng masamang pakiramdam. Kahit na ang Six Paths fragrance na ito ay maayos, kung ang isang tulad mo ay nag-iisip na may mali dito, hindi ko ito hawakan kahit na ang mga resulta ay bumalik ng maayos. Ang Universal Sect, ako na lang ang natitira sa linya ko. I can't die before I find a proper young master. So,
You don't have to worry about this, Harvey. Ginagawa ko lang ito dahil sa ugali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6855. Hindi napigilan ni Harvey ang tumango sa paliwanag ni Jeffrey. Bagay ka talaga, dito Jeffrey. Karaniwan, ang isang taong may katayuan sa iyong edad ay hindi sasabihin ito ng malakas, gaano man sila natatakot sa kamatayan. Ngunit ginawa mo, at ginagawa mo rin ang sa tingin mo ay ang pinakamahusay na pare-pareho. Sa katunayan, hindi kailanman maaaring mag-ingat ang isang tao. Ngumiti si Jeffrey. I'm normally cautious, but I wasn't as careful as this. After you save me from the ambush, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging mas maingat. Hindi ka naruroon para iligtas ako sa bawat oras. Umiling si Harvey. Hindi yun sinasadya, kaya hindi mo kailangang isapuso. Napabuntong hininga si Jeffrey, at dito ako nag-aalala na isipin mong alam ko na ang tungkol sa Skyplane, at gusto kong gamitin ang mga ito para patayin ka. Nag-iisip ako ng paraan para ipaliwanag ito sa iyo. Ngunit sa hitsura nito, masyado akong nangungutya sa motibo mo. Natigilan si Harvey, halatang hindi niya inaasahan na pag-uusapan ito ni Jeffrey ng bukas. Ano, nagulat ka ba? Sa tingin mo ba hindi natin dapat pag-usapan ito ng bukas? Ngumisi si Jeffrey. Naniniwala ako na mas mabuting sabihin na lang natin ang mga bagay na ganito sa labas, dahil mahirap kumita ng tiwala sa panahon ngayon. Bagamat wala tayong masyadong tiwala sa pagitan natin, nakakahiya naman kung mawawalan tayo ng tiwala sa isa't isa dahil sa isang bagay na ganito. Malaking kawalan para sa ating dalawa. Ngumiti din si Harvey. Kung sasabihin kong wala akong tiwala sa iyo sa yugtong ito, kung gayon magiging kasalanan ko ito. Tingnan natin. Isipin mong naayos na ang bagay na ito. Ngayon, tingnan natin ang transcript. May binanggit ba sila tungkol sa sumpa? Kung mayroon, maaari mo bang ipakita ito sa akin? Titingnan ko kung kaya kong alisin ang sumpa. Tumawa si Jeffrey. Iyan ang hinihintay ko. Kumuha siya ng tablet at inilagay sa harap ni Harvey. Kinuha ni Harvey ang tablet at tiningnan ng mabuti ang transcript. Habang binabasa ni Harvey ang transcript, nakasakay na si Elena sa isang Toyota van sa labas ng estate. Nagyayelo ang mukha niya. Mabilis na umalis ang van, at hindi pinansin si Neve na humabol kay Elena. Nang umalis ang van sa surveillance area ng estate, pinindot ni Elena ang isang button para itaas ang privacy screen. Pagkatapos, naglabas siya ng satellite phone at nagdial ng numero. Tama ka, kasama talaga ni Jeffrey ang bastos na yon. Medyo sanay siya at may sixth sense din. Kung hindi lang dahil sa pagiging desidido ko, baka nakita na tayo ni Jeffrey. Walang sinabi ang nasa kabilang panig, tinapik lang ang telepono habang nakikinig sa kanya. Patuloy ni Elena, ngayon, medyo nag-aalala ako kung talagang malulutas ni Harvey ang problema ni Jeffrey. Sa 7 pamilya, habang ang Universal Sect ay hindi ang pinakamakapangyarihan, sila ang may pinakamalakas na impluwensya. Marami sa mga lumang henerasyon ang itinuturing siyang pinuno, lalo na pagkatapos ng pagsalakay ng Island Nation. Bagamat marami sa mga nakababatang henerasyon sa Universal Sect ang nasa panig mo, hindi kailanman hayagang sinuportahan ni Jeffrey ang sinuman. Ang pagpapakita niya ng walang suporta ay tiyak na makakaapekto sa iba pang matatandang geezers. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay pinakamahusay para sa iyo kapag si Neve ay maaaring magmana ng impluwensya. Sa kasamaang palad, nabigo ang ating plano. Hindi lang ito nabigo. Halos imposibleng patayin ang matandang geezer ngayon, buntong hininga ni Elena. Matagal na nanatiling tahimik ang lalaki sa tapat bago tuluyang sinabing, mabuti kung hindi magpakita ng suporta ang Universal Sect. Pero hindi natin hahayaan na panatilihin ni Mr. Jeffrey ang kanyang impluwensya. Maraming tao ang may utang sa kanya, ngunit hindi ang Universal Sect. Kung wala na siya, baka mas madali na tayong humawak ng mga bagay-bagay. Nang marinig ni Elena ang tungkol dito, umimik siya saglit bago sinabing, naiintindihan ko. Habang ginagawa ni Elena ang kanyang ulat,
natapos na ni Harvey na basahin ang transcript. Ibinaba niya ang tablet na may seryosong ekspresyon, at nanliit ang mga mata habang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling niya kay Jeffrey na humanap ng liblib na lugar at isama ang dalawa sa pinakamapagkakatiwalaang taong kilala niya. Tumango si Jeffrey at dinala si Harvey sa kanyang inner sanctum, kung saan siya nagsanay. Pagkatapos, dinala niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang katulong, sina Saul at Lune. Parehong nasa 50 taong gulang na sina Saul at Lune, na may mga kalmadong ekspresyon. Hindi sila mukhang pambihira, ngunit lalo silang nakakatakot. Harvey, si Saul at Lune ang pinagkakatiwalaan kong mga kasama at kasama ko mula pagkabata. Lumaban sila sa tabi ko sa loob ng maraming taon, at mas matatag ang aming samahan na parang mag-ama. Walang ibang tao sa mundong ito na mas pinagkakatiwalaan ko kundi sila. Iyon ang dahilan kung bakit maaari mong utusan sila na gawin ang anumang kailangang gawin, at titiyakin nilang magagawa ito ng perpekto. Tumango naman sina Saul at Lune kay Harvey. Halata na pinapakita nila ang kanilang pananaw sa bagay na ito. Wala akong anumang utos, ngunit gusto ko lang na masaksihan nila ang isang bagay. Nag-aalala lang ako na ipagpalagay mo na gumagawa ako ng mga bagay kung gumawa ako ng isang bagay at walang nakasaksi nito. Kumunat ang noo ni Jeffrey. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman nilang dalawa sa sumpa sa loob ko? Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at pasimpleng humakbang. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang sinipa si Jeffrey sa sahig. Nagkaroon ng malakas na kalabog, at si Jeffrey ay nahulog sa likuran, na unang nasa lupa. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Saul at Lune. Gusto nilang humakbang kaagad, ngunit huminto muna sila bago sila makapagsalita o gumawa ng anuman. Iyon ay dahil si Jeffrey, na bumangon, ay tila nag-transform sa ibang tao. Tila lumabas ang itim na miasma mula sa ibabaw ng kanyang balat nang ang kanyang mga mata ay agad na namula na parang dugo. Isang masamang aura ang tila pumapalibot sa kanya. Nakita nilang lahat na si Jeffrey ay hindi ang kanyang karaniwang sarili. Fool! How dare you touch me? Mamamatay ka sa kabastusan mo. Biglang tumawa si Jeffrey nang biglang sumulpot ang kanyang figure patungo sa kinatatayuan ni Harvey habang nagsasalita siya sa wikang mula sa Island Nation. Bang! Hindi na nag-abalang mag-aksaya ng hininga si Harvey at agad na inilapat ang palad sa mukha ni Jeffrey. Malakas ang sampal. Bagamat mukhang isang simpleng pag-atake, sapat na iyon para direktang ihagis siya sa lupa. Gusto pa sana ni Jeffrey na bumangon dahil namumuti na ang mga mata, pero agad na sinipa ni Harvey ang mukha niya, at agad na nawalan ng malay si Jeffrey sa lupa. Hindi napigilan ni Saul at Lune na ipikit ang kanilang mga mata. Hindi sila pinansin ni Harvey at pasimpleng nagpatulo ng isang patak ng dugo sa noo ni Jeffrey pagkatapos nitong kagatin ang daliri. Nagsimulang manginig ang katawan ni Jeffrey. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na pula ang kanyang mga mata, at nawala na ang itim na miasma sa kanyang paligid. Gayunpaman, nasa mukha pa rin niya ang marka ng sampal at sipa. Ang matinding sakit ay ginawa ng isang naranasan ni Jeffrey na tiyak na nasampal siya ngayon. Anong nangyari, Harvey? Hindi nagalit o nagalit si Jeffrey at malumanay na tinanong si Harvey. Napangiti si Harvey at sinabing, "Well, let Saul and Lune explain it to you." Naniniwala ako na mas convincing ang paliwanag nila kaysa sa akin. Tapos, lumingon sa kanila si Jeffrey. Medyo nag-alinlangan sila, lumapit kay Jeffrey, at ibinulong ang lahat ng nangyari sa kanya. Ano, sa kabila ng kanyang karanasan at pagiging magaling sa paglalakbay, umasim pa rin ang kanyang ekspresyon nang marinig ang kanilang paliwanag. Pagkatapos ng pagsimangot, sinabi niya, "So, iyon ang sumpa sa loob ko." Tumango si Harvey. Mula sa transcript at sintomas na ipinakita mo ngayon, ang sumpa sa loob mo ay tinatawag na inner demon curse. Ang sumpang ito ay gumising sa kasamaan sa loob ng puso ng isang tao at lumilikha ng isang personalidad na kasing sama ng demonyo sa kaibuturan. Ang personalidad na ito ay parang binhi. Halos imposibleng matukoy sa mga karaniwang araw mo.
Ngunit kapag natapos na itong lumaki, ang malademonyong personalidad ang papalit sa karaniwan mong personalidad. O mas tumpak na sabihin na direktang uubusin nito ang iyong orihinal na personalidad. Kapag nangyari iyon, talagang magiging demonyo ka. Samantala, maaaring kontrolin ka ng mga Islanders. O baka hindi. Ngunit ang punto ay kapag nabuo na ang demonyong ito, magdudulot ito ng hindi masusukat na pinsala sa ating bansa. Nang marinig ito ni Sol at Loon, nagkatinginan sila at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Nahirapan silang tanggapin na baka maging demonyo si Jeffrey. Gayunpaman, mukhang seryoso si Harvey. Nakita nila ng sarili nilang mga mata ang nangyari at alam nilang totoo lahat ng sinabi ni Harvey. Hindi lang niya sila tinakot. I see. Naiintindihan din ito ni Jeffrey sa oras na ito. Kaya, ang pinsala sa loob ng aking baga ay hindi talaga isang pinsala kundi ang binhi ng panloob na demonyong iyon. Ginagamit nito ang pamamaraang ito upang patuloy na masipsip ang aking lakas, kaya hindi ko mapapansin kung ano ang nangyayari. At ngayon, habang nararamdaman ko na ang pinsala sa aking mga baga ay lalong lumalala. Ito ay talagang ang panloob na demonyo ay umaabot na sa maturity, tama. Tumango si Harvey, matalino kagaya ng sinasabi nila Mr. Jeffrey. Mapait na ngumiti si Jeffrey at nagtanong, dahil nakikita mo kung ano ang nangyayari sa akin, maaari mo bang sagutin ang tanong ko pagkatapos? Mayroon bang paraan upang malutas ito? Meron, sagot ni Harvey sabay tango. Depende ito kung gusto mong sugpuin o lutisin ang issue. Siyempre, ito ay ganap na nasa iyo, bagaman. May kumikinang na pag-asa sa mga mata ni Jeffrey. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa parehong mga pagpipilian? Pagkatapos, ipinaliwanag ni Harvey, kung gusto mo lang sugpuin ito, simple lang. Ang kailangan mo lang gawin ay bigkasan ang mga banal na kasulatan araw-araw. Sa iyong kapangyarihan at katalinuhan sa pag-iisip, hindi magiging mahirap na sugpuin ang panloob na demonyo. Ngunit kailangan mong bigyang pansin ang katotohanan na hindi ka na makakalaban muli ng sinuman. Kung gagawin mo ito at ito ay mag-trigger sa iyong lumang pinsala, ang inner ay mapapawi. Hindi na makakalaban pa. Nag-isip si Jeffrey bago nagtanong. Paano ang paglutas nito? Kapag binanggit ko ang tungkol sa paglutas nito, tinutukoy ko ang paglilinis ng panloob na demonyo sa loob mo kaagad, dahan-dahang sabi ni Harvey. Gayunpaman, ito ay may malaking panganib. Kumunat ang noo ni Jeffrey. Peligro, papatayin ako nito. Umiling si Harvey. Hindi eksakto. Gayunpaman, ang iyong panloob na mga demonyo ay binubuo ng ilan sa iyong mga pangunahing alaala at pag-unawa sa partial path. Kapag nalinas na ito, maaari kang mawalan ng kapangyarihan. At makalimutan pa ang ilan sa iyong mga pangunahing alaala. Matapos pakinggan si Harvey, nagdilim ang ekspresyon ni Jeffrey. Seryoso niyang pinag-iisipan ang dalawang opsyon, at halatang nag-aalala siya sa panganib. Gusto mo mang sugpuin o linisin ang panloob na demonyo, matutulungan kita sa lahat, sabi ni Harvey. Ngunit sana ay makapagdesisyon ka sa lalong madaling panahon. Mula sa kung ano ang nangyayari, magkakaroon ka ng hindi bababa sa kalahating buwan, higit sa 1 buwan, bago mag-mature ang iyong panloob na demonyo at papalit. Huli na para gumawa ng kahit ano sa oras na iyon. Hindi napigilan ni Harvey ang mapabuntong hininga nang sabihin iyon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang mahulog sa ganoong kalagayan ang isang maalamat na figure tulad ni Jeffrey dahil sa sumpa ng mga taga-isla. Pumikit si Jeffrey, at patuloy na nagsalubong ang mga kilay. Masasabi ni Harvey na nahihirapan siya. Ilang sandali pa ay huminga ng malalim si Jeffrey at muling iminulat ang mga mata. Dahil nakikitungo tayo dito, permanente nating lulutasin ito. Kung hindi, magiging alipin ako ng aking panloob na demonyo. Ngunit kailangan ko ng ilang oras. Kailangan kong ihanda at itala ang aking legacy para sa Universal Sect. Saka ko lang kayo hahayaan na gawin ang lahat ng kailangan mo. Malinaw na alam ni Jeffrey na kailangan niyang gawin ito, mas maaga, mas mabuti. Kung hindi, ito ay magiging isang kalamidad lamang. Understood. Since you've made your decision, I'll wait for your call.
Wala akong importanteng gagawin sa Wolsing lately, so just let me know when it's time. Pagkatapos nun, tumayo na si Harvey at umalis. Nang makaalis si Harvey, bumantong hininga si Jeffrey at tumayo. Kayong dalawa, tandaan nyo ito. Kung isang araw, ako ay nahulog na talaga sa ilalim ng kontrol ng aking panloob na demonyo, gawin nyo ang lahat para patayin nyo ako. Maaaring hindi ko na matulungan ang aking bansa, ngunit hindi ako papayag na maging isang halimaw na sisira dito. Nang pansamantalang nalutas ang usapin kay Jeffrey, bumalik si Harvey sa kanyang ari-arian. Napag-usapan nila ni Mandy ang lahat nitong mga nakaraang araw nang siya ay nasa paligid. Ito ay maayos, at si Harvey ay maaaring magkaroon ng ilang araw na pahinga. Ngunit ngayon, ang buong estate ay nadama na walang laman, at naisip ni Harvey na ito ay masyadong tahimik. Bumantong hininga siya at nagpasya na ibahin ang atensyon sa ibang bagay. Nagsimula siyang magtrabaho sa coil ng Six Paths Fragrance. Kanina, hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa Six Paths Fragrance. Ngunit ngayon, pagkatapos matuklasan na si Jeffrey ay may panloob na demonyo, maaaring magsimulang gumawa ng hypothesis si Harvey. Para sa iba, ang Six Paths Fragrance ay isang magandang bagay. Pero kay Jeffrey, baka lason din ito. Ang uri ng lason na maaaring magpalaki ng panloob na demonyo. Logically speaking, isang tao lang mula sa Skyplane ang makakaalam kung anong uri ng sumpa ang isinumpa kay Jeffrey. Paano nalaman ng Servitas ang tungkol doon? Hindi kaya nakapasok na ang mga Islanders sa Grand City? O marahil, si Elena ay isang espia para sa Island Nation sa kabila ng kanyang mapagmataas na pagpapataw. Pagkaraan ng ilang sandali ay itinago ni Harvey ang kanyang iniisip. Wala siyang ebidensya na nagpapatunay na si Elena ay may kinalaman sa Island Nations. Gayunpaman, naniniwala siya na sa sandaling ang balita tungkol sa kanya na aalisin ang panloob na demonyo sa loob ni Jeffrey, ang taong nasa likod ng eksena ay hindi na makakaupo. Matapos itong ayusin, tinawagan ni Harvey sina Rachel, Ray, Tyson, at ang iba pa. Hiniling niya sa kanila na maghanda ng barbecue sa estate para makapag-spend sila ng oras. Hindi gaanong pinansin ni Harvey ang nangyayari sa Sky Corporation itong mga nakaraang araw. Ngayon na nagkaroon ng pagkakataon, syempre, oras na para sa isang magandang pagtitipon. Alam ni Rachel at ng iba pa ang tungkol sa nangyari sa Forbidden Wasteland ngunit hindi ang mga detalye. Ang alam lang nila ay kinuha ng isang tila makapangyarihang organisasyon si Harvey, ngunit nakatakas siya ng hindi nasaktan. Sapat na yun para sabihin sa kanila kung gaano kalakas at maimpluwensya si Harvey at lalo pa nilang hinangaan si Harvey. Oh, right, where's Yvonne? Bakit wala siya? Tanong ni Harvey pagkatapos ng ilang round ng beer. Dati, akala niya lang ay mahuli siya. Halos tapos na sila, pero hindi pa rin nagpapakita si Yvonne. Hindi mo alam, sir. May nangyari sa mga Xaviers nitong mga nakaraang araw. Kung hindi sila mag-iingat, ang mga Xaviers ay masisipa sa nangungunang 10 pamilya, sabi ni Ray pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. How's that possible? The Xaviers has been a top family for a very long time. What can make them fall out of favor like that? Medyo nabigla si Harvey. Pakiramdam niya ay medyo hindi kapani-paniwala ito. Ang Xavier ay nasa Wolsing ng maraming taon. Bagamat hindi sila kasing tatag ng mga Wright o Thompson, sapat na ang pagiging isa sa nangungunang 10 pamilya upang ipaliwanag ang kanilang kapangyarihan. Hindi sinabi sa'yo ni Yvonne. Bulong ni Rachel matapos siyang magulat. Totoo yan. You've been enjoying a lovely time with Mandy, kaya syempre, ayaw kang istorbohin ni Yvonne. Ibinaba ni Harvey ang baso sa kanyang kamay at sinabing, ano ang nangyari sa mga Xavier? Ipaliwanag. Alam ko kung ano ang nangyari. Kamakailan lamang, ang ating bansa at bansa ay nagkaroon ng ilang mga salungatan. Sinasabi na ang ilan sa mga lungsod sa hangganan ay kinuha ng hukbo ng bansa ay, ipinahayag ni Ray. Kabanata 6,860. Sinabi na ang militar ay nanguna sa isang kudeta sa loob ng bansa ay. Sa ilang kadahilanan,
Ang unang cast na matatag na naghahari ay biglang nawala ng kontrol. Ang ikalawang cast, na kumokontrol sa hukbo, ay nakakuha ng malaking tagumpay sa loob lamang ng ilang araw. Upang pondohan ang pananalapi ng hukbo, agad na kinuha ng militar ng bansa ay ang ilan sa mga minahan ng ginto sa pamamagitan ng mga hangganan na inuupahan sa ating bansa sa mahabang panahon. At ang mga may-ari ng mga minahan ng ginto ay ang Xaviers. Sa ilang pangungusap lang, naisip na ni Harvey kung anong mga pagbabago ang naganap sa bansa ay sa nakalipas na ilang araw sa ilang pangungusap lang. Sa orihinal, malinaw na nakasulat ang hierarchy ng bansa ay. Ngayon ang mga naghaharing uri ng unang caste at ang ikalawang caste ay napunta na sa ulo ng isa't isa, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat ng kasangkot. Ang pagkawala lamang ng ilang minahan ng ginto ay hindi dapat magdulot ng malaking pinsala sa isang nangungunang pamilya tulad ng Xaviers, tama ba? Sabi ni Harvey habang nag-iisip. Bueno, ito ay isang bagay na hindi mo alam, sa palagay ko, patuloy ni Ray. Sa nakalipas na bilang ng mga taon, karamihan sa mga negosyo sa ibang bansa na kabilang sa Xaviers ay nasa bansa ay. Humigit kumulang 70% ng mga negosyo sa pananalapi at tech na alinman sa hayag o lihim na pag-aari ng Xaviers sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mayoriya ng kanilang mga bahagi. Ang pangalawang caste na kumukuha sa minahan ng ginto ay unang hakbang pa lamang. Pagkatapos noon, agad nilang sinamsam ang lahat ng kumpanya at korporasyong kontrolado ng mga Xaviers sa pamamagitan ng puwersa. Ang mga mahahalagang miyembro ng Xaviers na nasa bansa ay nabihag ng buhay o nabaril. Habang ang Xaviers ay mabilis na nag-react dito at may plano, wala itong gaanong epekto. Ito ay normal sa bansa, bagaman. Dahil hindi ito nangyari sa bansa. And that wasn't the worst part. Kahapon lang, country I sent someone to negotiate with the Xaviers. Ayon sa kanila, they have hundreds of members of the Xavier family as hostages. They will release them if the Xaviers gave up all their ownership of their assets overseas, cooperated with the transfer of assets, and give them 50 billion. The Xaviers can be done. Labis na natulala si Harvey pagkatapos ni Ray ang lahat ng sinabi niya. Hindi niya maisip na magiging matapang ang mga tao mula sa bansa ay. Hindi lamang nila inagaw ang mga tao, kayamanan, at mga ari-arian ng mga Xavier, ngunit sila ay naglakas loob na pumunta dito upang e-blackmail ang Xaviers. Nag-overestimate ba sila sa kanilang kapangyarihan? O sigurado ba sila na makukuha nila ito sa Xaviers? Kumunat ang noo ni Harvey. Nakikita kung paano naging mayabang ang mga tao mula sa bansa ay, wala bang nagsalita sa ngalan ng Xaviers. Kahit na ito ay para lamang pakalmihin ang mga bagay-bagay. Ngunguso si Ray. Boss, sa mundong ito, maraming tao ang handang sipain ka kapag down ka. Iilan lang ang handang tumulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Sa nangungunang 10 pamilya, ang Xaviers ang isa sa pinakamahina. Kung gusto ng ibang nangungunang pamilya na maging top 10, kailangan nilang hilahin ang Xaviers pababa. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bagay ay napaka-out of hand sa oras na ito. Sa isang banda, ito ay dahil country I was acting with impunity. Sa kabilang banda, ang ilan sa mga nangungunang pamilya sa loob ng bansa ay nagdaragdag din ng gasolina sa sunog. Sa madaling salita, maraming nag-aambag na mga kadahilanan kung bakit ang Xaviers ay nahuhulog sa ganitong kahirapan sa oras na ito.